Makalipas ang 5 araw ay dumating na rin sa wakas ang araw ng pagbubukas ng Marshall Serendipity Pavilion kaya naman nagsimula ng magtipon sa iisang lugar ang napakaraming cultivators. Habang hinihintay naman ng lahat ang pagdating ng 4 na pinakamalalakas na sect sa bansa ay patuloy nilang pinag-uusapan ang naging resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang Marshall Ancestor Realm experts kamakailan. Ayon sa mga kumakalat na balita ay umabot ng 1 araw at 1 gabi ang kanilang madugong sagupaan at nagtapos iyon sa pagkamatay ng isa sa kanila. Hindi nagtagal ay unang dumating ang mga disciples ng Mystic Spirit Sect kaya naman agad silang naging sentro ng atensyon ng lahat ng naruroon. Nang makita naman ng mga ligaw na cultivators ang grupo ay hindi nila maiwasang mamangha dahil marami sa mga batang disciples na iyon ang nagtataglay na agad ng lakas na umabot sa Scientian Realm. Maging si Mo Exishan ay nakaramdam ng pagkailang sa dami ng mga ligaw na cultivators na nakapaligid sa kanila kaya agad niyang tinanong si Elder Zhang kung bakit pinapayagang manatili roon ang mga ito. Agad naman ipinaliwanag ni Elder Zhang na may sarili ring pakay ang mga ligaw na cultivators sa lugar na iyon at malalaman din nila ang dahilan sa tamang oras. Habang abala pa sa pag-uusap ang lahat ay biglang nagsimulang umalon ng marahas ang malawak na karagatan sa kanilang harapan hudyat ng paglitaw ng Marshall Serendipity Pavilion. Hindi nga nagtagal ay unti-unting umangat mula sa kailaliman ng dagat ang isang napakataas na tore at dahil doon ay napuno ng pagkabigla at paghanga ang buong lugar habang pinagmamasdan nila ang napakalaking estruktura na may maraming palapag. Maging si Qin Yan ay hindi naiwasang mamangha sa kanyang nasaksihan kaya sa matindi niyang pag-uusisa ay agad niyang ginamit ang Divine Eyes upang tingnan ang loob ng tore. Ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nakita kaya naman bahagya siyang nadismaya. Habang abala naman ang lahat sa pagmamasid sa Marshall Serendipity Pavilion ay isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw mula sa likuran at isinisigaw nito ang pagdating ng Flying Sword Sect. Kitang-kita naman sa Flying Sword Sect ang pagiging matikas kaya ang pressure na dala-dala nila ay higit na mas malakas kumpara sa Mystic Spirit Sect. Maliban pa dun pagdating pa lamang nila ay agad nang naramdaman ng mga ligaw na cultivators ang napakatalim na sword intent kaya lalo silang mga namangha. Hindi naman nagtagal ay nilapitan ng elder ng Flying Sword Sect si Zhang Taiyi pero sa halip na magpakita ng paggalang ay direkta nitong tinanong kung bakit siya ang naruroon gayong ayon sa kanilang impormasyon ay si Elder Mo ang dapat na madadatnan nila ngayon. Hindi naman nagustuhan ni Zhang Taiyi ang tono ng pananalita ng kabilang panig kaya malamig niyang sinabi na wala siyang interes na makipag-usap dito. Idinagdag pa niya na kung maaari ay lumayo ito sa kanya dahil ayaw niyang mapilitang pumaslang ng isang elder mula sa ibang sect. Habang pinagmamasdan ni Qin Yan ang sagutan ng dalawa ay nakita niyang may isang martial artist na tahimik na lumapit sa kanyang tabi. Agad niyang sinuri ang lakas nito at natuklasan niyang isa rin itong atavistic cultivator na mayroong second layer Scientian Realm. Napansin naman ni Zhang Taiyi ang interes ni Qin Yan sa naturang disciple kaya agad siyang nagpadala ng pribadong mensahe para ipaalam na ang lalaking iyon ay si Huang Ke. Idinagdag pa niya na isa itong henyo ng Flying Sword Sect na nagtataglay ng 10th grade yellow rank martial spirit kaya inaasahan na ito ang pinakamatindi nilang makakatunggali. Tahimik namang tumanggo si Qin Yan bilang senyales na naunawaan niya ang nais ipahiwatig sa kanya ng elder. Ilang sandali lamang ang lumipas ay muling nag-ingay ang buong lugar nang dumating naman ang Qindian Sect. Agad na naging sentro ng atensyon ng grupo dahil pawang mga magagandang kababaihan lamang ang kabilang sa kanilang sect. Maraming ligaw na cultivators ang hindi mapigil ang mapatitig sa kanila habang lihim na humahanga sa kanilang kagandahan. Samantala si Wang Rong naman ay agad na nalibot ang kanyang paningin at hindi nagtagal ay napansin niya si Huang Ke ng Flying Sword Sect kaya agad niya itong nilapitan at magiliw na kinamusta. Nagsimula namang magbiruan silang dalawa at sa sobrang kapal ng mukha ni Huang Ke ay direkta niyang sinabi na hintayin niya raw si Wang Rong sa kanyang silid sa sandaling maging rank 1 na siya sa trial ng Marshall Serendipity Pavilion. Sumang-ayon naman agad ang hangal na si Wang Rong at ang matindi pa doon ay hindi nito maitago ang kilig sa kanyang mukha. Dahil naman doon ay maraming ligaw na cultivators ang halos maluha sa sobrang inggit. Maya-maya pa ay napansin din ni Chen Zui si Qin Yan kaya dali-dali niya itong tinawag habang may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Nabigla naman si Qin Yan nang marinig ang pagtawag ni Chen Zui dahil alam niyang tiyak na pagpipiestahan sila ng mga cultivators at iisipin ng mga ito na may espesyal na relasyon silang dalawa.
Maging ang mga kasamahan ni Qin Yan ay agad siyang tinukso kaya napilitan na lamang siyang magkunwaring inuubo upang pagtakpan ang kanyang pagkailang. Samantala dahil sa malakas na pagtawag ni Chen Zue ay napansin din ni Wang Rong ang presensya ni Qin Yan kaya agad niya itong itinuro habang isinusumbong kay Huang Ke ang nangyari sa loob ng kuweba. Pero binaluktot niya ang buong pangyayari at pinalabas na si Qin Yan ang nang-api sa kanya sa pagnanakaw ng kanyang mga crystalline flowers. Hindi naman nagdalawang isip si Huang Ke na paniwalaan ang bawat salita ni Wang Rong kaya agad niyang ibinaling ang isang matalim na tingin kay Qin Yan habang unti-unting lumalakas ang aura na inilalabas niya. Hindi naman pinahintulutan ni Chen Zue ang nangyayari kaya hindi na siya nag-atubiling sabihin ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Ipinaliwanag niya na si Wang Rong ang unang nagtangkang agawin ang mga crystalline flowers ni Qin Yan ngunit nabigo lamang matapos mapahiya pa sa harap ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila naman ng malinaw na paliwanag ni Chen Zue ay hindi pa rin nakinig si Huang Ke sa halip ay direkta niyang hinarap si Qin Yan sabay pinakawalan ang mas malakas pang aura na may kasamang makapangyarihang sword intent. Gayunpaman ay hindi man lamang kumurap si Qin Yan gayong sa kanyang paningin ay napakahina ng sword intent ni Huang Ke kumpara sa sarili niyang saber intent. Napansin naman ni Zhang Taiyi na tila haantong sa malaking gulo ang sitwasyon kaya mabilis siyang pumagitna sa dalawa upang pigilan ang maaaring mangyari. Subalit bigla na lamang siyang tinuwanan ng kabilang elder sabay sinabihan siya na hindi na dapat sila makialam dahil simpleng alitan lamang daw ito sa pagitan ng mga disciples. Maging ang elder ng Qindian sect ay sumang-ayon din sa sinabi ni Elder Fang at hiniling kay Zhang Taiyi na hayaan na lamang ang mga disciples na resolbahin ang kanilang hidwaan. Sa isip ni Elder Fang ay wala siyang nakikitang dahilan upang pigilan ang laban dahil kumbinsido siyang mas malakas ang kanyang disciple kaysa kay Qin Yan. Para sa kanya ay isa itong magandang pagkakataon upang mapahiya ang Mystic Spirit Sect sa harap ng napakaraming cultivators kaya hindi niya hahayaan na masayang ang pagkakataon. Samantala ay mas lalo pang ipinakita ni Huang Ke ang kanyang tunay na kahangalan ng utusan niya si Qin Yan na humingi ng tawad kay Wang Rong upang hindi na lumaki pa ang kanilang alitan. Nanatili namang walang imak ang ating bida sa mga hangal na para bang ipinapakita niyang wala siyang paki sa mga ito. Dahil doon ay nagalit na si Wang Rong habang pilit na sinasabing ibalik daw sa kanya ang mga crystalline flower. Sa una namang pagkakataon ay pinansin na ni Qin Yan si Wang Rong pero simple lamang ang binitawan niya at iyon ay ang lumayas ito sa kanyang harapan. Tuluyan namang nagalit si Huang Ke sa binitawan na salita ni Qin Yan kaya naman naghanda na ito na umatake habang nagbabanta na wag daw siyang sisihin sa masamang pwedeng mangyari. Sa paningin naman ng mga hangal na miyembro ng Flying Sword Sect ay nasa panganib na ang buhay ng ating bida dahil wala umano itong ideya kung gaano kalakas si Huang Ke. Pero laking gulat nilang lahat nang ilabas na rin ni Qin Yan ang kanyang aura tanda na nakahanda na rin siyang lumaban. Tila kinabahan naman sila Elder Zhang at Hulong sa ginawang pagpatol ng ating bida dahil batid nilang kapag nagsimula na ito ay hindi na nila ito mapipigilan pa. Ang ikinakatakot lang nila ay baka lalo lamang lumala ang sitwasyon sa sandaling walang awa dinapaslangin ni Qin Yan si Huang Ke na isang second layer Xiantian realm lamang. Habang lalong umiinit naman ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay bigla na lamang may isang matabang martial artist ang dumating at nakisali sa kanilang alitan. Agad nitong itinanong kung sino ang taong nagawang magpasiklab ng galit ni Huang Ke gayong napaka-interesante daw nito at gusto niyang makilala. Sa pagdating naman ng bagong grupo ay mabilis na nalipat ang atensyon ng lahat ng naruroon gayong alam nila na ito na ang huling sect na kanilang hinihintay. Batay naman sa mga aurang inilalabas ng mga ito ay agad nila itong nakilala bilang mga miyembro ng Flame Sect na siya ring ika-4 na pinakamakapangyarihang sect sa buong bansa. Nagsimulang magkagulo ang ilan sa pagdating ng Flame Sect at ang ilan pa sa kanila ay naapektuhan sa tindi ng aura na pinapakawalan ng matabang lalaki. Sa kabilang banda naman ay hindi ikinatuwa ni Huang Ke ang biglaang pagsabat ng matabang lalaki kaya agad niya itong sinabihang huwag makialam sa kanilang usapan habang tinatawag ito sa pangalang Wei Hao. Nang marinig ng mga ligaw na cultivators ang pangalang iyon ay agad silang napabulalas sa pagkabigla. Si Wei Hao ay isa sa mga pinakatanyag na super genius ng buong bansa kaya marami ang naniniwalang siya at si Huang Ke ang may pinakamalaking tsansang maging rank 1 sa Martial Serendipity Pavilion Trial.
Maging si Elder Zhang ay hindi maikakailang humanga sa talento ni Wei Hao kaya ipinaliwanag pa niya kay Qinyan na bukod sa pagtataglay nito ng 10th grade yellow rank martial spirit ay anak din ito ng sect master ng Flame Sect. Higit pa roon ay naabot na rin ito ang minor success stage ng Arcane Realm kaya maituturing itong isa sa pinakamalalakas na kabataang cultivator sa kanilang henerasyon. Ngumisi naman si Wei Hao at walang pakundangang sinabi kay Huang Ke na makikialam siya kung gugustuhin niya dahil nakasanayan na niyang gawin ang lahat ng bagay na kanyang magustuhan. Wala namang naisagot si Huang Ke sa pahayag na iyon dahil alam niyang kahit saang anggulo niya tingnan ay wala siyang laban kay Wei Hao. Dahil dito ay pinili na lamang niyang manahimik at ipagpaliban ang kanilang alitan ni Qinyan hanggang sa makapasok sila sa Martial Serendipity Pavilion. Nang mawala naman ang interes ni Wei Hao kay Huang Ke ay agad niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Wang Rong at walang pag-aalinlangan niyang sinabi na kung ibibigay daw ito sa kanya ay baka pumayag siyang makipag-alyansa ang Flame Sect sa Flying Sword Sect. Halos walang pag-aatubili namang pumayag si Huang Ke sa alok na para bang isang bagay lamang ang turing niya kay Wang Rong. Kitang-kita naman sa mukha ni Wang Rong ang matinding pagtutol dahil wala siyang anumang interes kay Wei Hao na sobrang taba. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya ni Huang Ke ay ipinagtabuyan pa siya nito sa pagsasabi na marami silang makukuhang benepisyo kung sasama siya kay Wei Hao kaysa manatili sa kanyang tabi. Nang marinig ang mga salitang iyon ay napabuntong hininga na lamang si Wang Rong at nagsimulang pagsisihan ang pagpili niya kay Huang Ke. Sa huli ay pinili niyang sumama kay Wei Hao dahil malinaw na mas malaki ang pakinabang nito kumpara sa isang lalaking madaling yumuko sa mas malakas kaysa sa kanya. Labis namang natuwa si Wei Hao nang makuha niya ang kanyang nais at agad niyang ipinangakong paprotektahan si Wang Rong laban sa sinumang magtatangkang mang-api rito. Samantala ang dalawang elders ng Flying Sword Sect at Xinjiang Sect ay nanatiling tahimik lamang sa gilid kahit harap-harapan ng pinaglalaruan ang kanilang mga disciples. Maging sila ay walang lakas ng loob na makabangga ang Flame Sect gayong aminado sila na hindi nila kayang harapin ang maaaring dumating sa kanila na problema. Nang makita naman ni Elder Zhang ang mabilis na pagbuo ng maliit na alyansa sa pagitan ng tatlong sect ay hindi niya maiwasang kabahan dahil malinaw na ang Mystic Spirit Sect ang maaaring maging punteriya ng kanilang pagsasama-sama. Hindi nagtagal ay muli na namang nagsumbong si Wang Rong kay Wei Hao at hiniling na turuan nito ng leksyon si Qinyan. Nang marinig iyon ay agad na tinawag ni Wei Hao ang elder sa kanyang likuran pati na rin ang iba pang disciples ng Flame Sect sabay walang pag-aalinlangan niyang iniutos na bigyan ng matinding leksyon si Qinyan kahit pa masira ang cultivation nito. Higit pa roon ay malamig pa niyang sinabi na kung maglakas loob mang protektahan ng Mystic Spirit Sect si Qinyan ay agad silang magsisimula ng digmaan laban dito ngayon din. Sa utos namang iyon ay agad na kumilos ang mga miyembro ng Flame Sect na tila wala man lamang pag-aalinlangan sa kanilang gagawin. Subalit bago pa sila tuluyang makalapit kay Qinyan ay mabilis na humarang si Elder Zhang kasabay ng paglabas ng kanyang nakakatakot na aura. Mariin din niyang ipinahayag na oras na may sinuman sa kanila ang mga has na kumilos ay wala siyang pagdadalawang isip na paslangin ito kahit pa humantong iyon sa isang digmaan sa pagitan ng kanilang mga sect. Lalo namang naging agresibo si Wei Hao kaya hindi na lamang si Qinyan ang nais niyang ipapatay kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng Mystic Spirit Sect na naruroon. Subalit bago pa man makagalaw ang mga hangal na miyembro ng Flame Sect ay isang napakalakas na pressure ang biglang bumalot sa buong lugar at kasabay nito ang malamig na tinig na nag-uutos sa kanilang ihinto ang kanilang ginagawa. Ang pinagmulan ng utos ay mula sa isang bagong dating na grupo at ipinapakilala nila ang kanilang puwersa bilang Trading Alliance. Sa mismong sandali namang iyon ay biglang nanahimik ang buong lugar at maging ang mga elders kasama ang disciples ng apat na pangunahing sect ay walang naglakas loob na magsalita. Pati ang kanina'y aroganteng si Wei Hao ay hindi na rin nangahas pang magsalita dahil ramdam na ramdam niya ang nakapangangilabot na aura ng Trading Alliance. Sa katunayan ay maging ang mga taga-buhat pa lamang ng napakagara na chamber ay nagtataglay na ng lakas ng Martial Emperor Realm kaya walang sinuman ang nagduda na ang taong nasa loob ng chamber ay isang napakahalagang personalidad na hindi nila maaaring bastusin. Upang maliwanagan ang mga cultivators na hindi pamilyar sa Trading Alliance ay nagsimulang magpaliwanag si Elder Fang at ayon sa kanya ay ang Trading Alliance ang isa sa napakalakas na puwersang kumokontrol sa napakaraming negosyo sa lower district ng kontinente. Napakalawak ng impluwensya nito hanggang sa puntong maging ang mga sacred domain ay ayaw itong kalabanan.
Gayunpaman sa kabila raw ng kanilang napakalaking kapangyarihan ay hindi sila nakikialam sa mga sigalot sa martial world dahil ang pangunahing layunin lamang nila ay pamahalaan ang malalaking auksyon, kalakalan, at mga pasugalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nang marinig ni Wei Hao ang paliwanag ni Elder Fang ay muli siyang nagpakitang gilas at walang takot na tinanong ang Trading Alliance kung bakit nito pinipigilan silang umatake sa Mystic Spirit Sect gayong wala naman pala itong pakialam sa mga usapin ng martial world. Hindi naman nagtagal ay agad na sumagot ang misteryosong nilalang na nasa loob ng chamber at malamig nitong sinabi na ang ginagawa nila ay para rin sa kapakanan ng Flame Sect lalong-lalo na ng mga disciple nito na naririto. Idinagdag pa nito na marami silang nalalamang impormasyon tungkol sa ating bida at kung nais nilang malaman ang lahat ay handa nila itong ibahagi ng libre. Pagkarinig ng mga elders sa tinig na nagmumula sa loob ng chamber ay sabay-sabay silang nagulat dahil ngayon lamang sila nakarinig ng isang babaeng dumalo sa ganitong uri ng pagtitipon gayong pawang mga kalalakihan lamang ang kadalasan na kumakatawan sa Trading Alliance. Samantala nang marinig ni Wei Hao ang sinabi ng misteryosong babae ay agad siyang naging interesado kaya matinding pagnanais na malaman ang tunay na pagkatao ni Qin Yan ay masaya niyang tinanggap ang alok. Muli namang nagsalita ang misteryosong babae sa loob ng chamber at isa-isang ibinahagi ang mga impormasyong nakalap ng kanilang Trading Alliance. Una nitong isinalaysay kung paano pinaslang ni Qin Yan si Lin Zi na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit kahit na nasa 8th layer body tempering realm pa lamang siya noong panahong iyon. Kasunod nito ay ibinunyag din ng misteryosong babae na sa parehong antas ay naabot na ni Qin Yan ang minor success stage ng arcane realm na isang bagay na halos imposibleng magawa ng isang ordinaryong cultivator. Hindi pa roon nagtapos ang mga revelasyon dahil sinabi rin nito na sa naganap na outer domain trial ay nagawa ni Qin Yan na paslangin ang isang third layer Xiantian realm expert sa iisang pag-atake lamang kahit nakakapasok pa lamang niya noon sa first layer Xiantian realm. Dahil dito ay lalong tumindi ang pagkabigla ng lahat ng naruroon at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga naririnig. Pagkatapos ay ibinahagi rin ng misteryosong babae ang naging pagsusuri ng Trading Alliance tungkol sa background ng ating bida. Ayon sa kanilang investigasyon ay personal na disciple si Qin Yan ng Great Elder ng Mystic Spirit Sect at bukod pa roon ay may isa pang martial ancestor realm expert na kamakailan lamang ay namataang kasama nitong nagtungo sa Autumn Mountain. Malaki raw ang posibilidad na ito ang ikalawang master ni Qin Yan kaya lubhang delikado raw para sa Flame Sect na gumawa ng kalokohan sa kasalukuyan. Nang matapos naman ilahad ng misteryosong babae ang lahat ng impormasyong iyon ay muli nitong ibinaling ang atensyon kay Wei Hao sabay nagtanong kung may lakas pa ba itong loob na kalabanan si Qin Yan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng natahimik si Wei Hao at wala na itong maisagot kaya tahimik na lamang itong nakatayo kasama si Huang Ke. Maliban pa sa kanila ay naapektuhan din ang halos lahat ng naruroon dahil marami sa kanila ang nakaramdam ng takot matapos matuklasan na dalawang martial ancestor realm experts ang sumusuporta kay Qin Yan. Hindi naman naiwasang magpasalamat ng mga elders sa kanilang isipan gayong mabuti na lamang daw at hindi natuloy ang laban sa pagitan ng kanilang mga disciples at ni Qin Yan. Samantala ang kanina'y mayabang na si Wei Hao ay tuluyan ng nawala ng tikas kaya agad itong nagpakumbaba sabay humingi ng paumanhin sa ating bida. Inaamin pa niyang naging padulos dalos siya sa kanyang mga naging desisyon kaya sana raw ay hindi yun makaapekto sa pagkakaibigan nilang dalawa. Gayunpaman ay hindi man lamang ito pinansin ni Qin Yan sa halip ay ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa misteryosong babae sa loob ng chamber. Sa kanyang pananaw ang mga impormasyong ibinahagi nito sa harap ng napakaraming tao ang tunay na mas malaking problema dahil hindi magiging maganda para sa kanya kung patuloy na malalaman ng iba ang mga lihim tungkol sa kanya. Agad niya itong binigyan ng isang malamig at matalim na tingin bilang malinaw na senyales ng kanyang pagkadismaya. Sa loob naman ng chamber ay mabilis na napansin ng misteryosong babae ang titig ng ating bida kaya walang pag-aalinlangan itong humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na wala siyang intensyong ilantad sa publiko ang mga impormasyon at ginawa lamang daw niya iyon upang maiwasan ang isang madugong digmaan na maaaring sumiklab. At bilang kabayaran daw sa kanyang nagawa ay handa niyang ibigay kay Qin Yan ang isang Golden Sacred Badge ng Trading Alliance bilang paghingi ng tawad. Nang marinig naman ng lahat ang alok ng misteryosong babae ay agad silang napuno ng matinding pagkabigla dahil ang Golden Sacred Badge ay isa sa pinakamahalagang simbolo ng Trading Alliance.
Ang sinumang nagmamay-ari nito ay maaaring bumili ng anumang produkto ng Trading Alliance na may 30% diskwento at bukod pa rito ay automatikong itinuturing na VIP ang may hawak nito sa lahat ng auction. Sa buong Luhe Kingdom ay wala pang 10 tao ang nagmamay-ari ng ganitong badge kaya naman hindi maikakailang napakalaking karangalan ang makatanggap nito. Maging si Elder Zhang ay labis na natuwa sa alok ng misteryosong babae at umaasang tatanggapin iyon ni Qin Yan. Subalit taliwas sa inaasahan ng lahat ay mariing tinanggihan ng ating bida ang Golden Sacred Badge nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Dahil dito ay tila gumuho ang mundo ni Elder Zhang gayong hindi niya lubos akalaing tatanggihan ni Qin Yan ang isang napakahalagang bagay na pinapangarap makuha ng napakaraming tao. Higit pa roon ay nangangamba siyang baka ituring iyon ng Trading Alliance bilang isang malaking pambabastos na maaaring magdulot ng matinding problema sa Mystic Spirit Sect. Samantala wala ring maisagot ang misteryosong babae sa naging pagtanggi ni Qin Yan at dahil sa matinding kuryosidad ay bahagyan nitong hinawi ang kurtina ng chamber upang personal na makita ang mukha ng taong unang tumanggi sa alok niya. Habang pinagmamasdan naman niya si Qin Yan ay biglang nagsalita ang matandang kasama niya sa loob ng chamber at iminungkahi nitong turuan nila ng leksyon ang ating bida dahil sa kawalan ng paggalang nito sa Trading Alliance. Ngunit mabilis na umiling ang misteryosong babae at sa halip na mainis ay lalo pa itong naging interesado kay Qin Yan. Ito raw kasi ang kauna-unahang nilalang na tumanggi sa isang alok mula sa kanya kaya sobrang bago para sa kanya ang karanasan na ito. Muli niyang pinagmasdan ang ating bida at lalo lamang siyang namangha nang mapansin na wala man lamang bahid ng takot sa mukha nito na para bang wala itong pakialam sa kapangyarihan ng Trading Alliance. Nang makita naman ng matanda ang labis na interes ng misteryosong babae ay pabiro niyang tinanong sa tinatawag niyang Saintess kung nahulog na ba ang loob nito kay Qin Yan. Agad namang umiling ang Saintess at mariing itinanggi ang paratang dahil bagamat humahanga raw siya sa katapangan ni Qin Yan ay hindi pa iyon sapat upang mahulog ang kanyang loob dito. Para sa kanya ay masyado pa ring mababa ang antas ng martial spirit ng ating bida at kahit pa nagtataglay ito ng 10th grade yellow rank martial spirit ay hindi pa rin iyon sapat upang makuha ang kanyang puso. Samantala muling lumapit ang hangal na si Wei Hao sa ating bida para sanay magpaabot ng papuri sa ipinakita nitong katapangan at walang pag-aalinlangan na pagtanggi sa napakahalagang Golden Sacred Badge ng Trading Alliance. Subalit wala pa ring interes si Qin Yan na makipag-usap sa isang hangal kaya muli lamang niya tinalikuran at tuluyang hindi pinansin. Dahil dito ay halos magtunugan ang mga ngipin ni Wei Hao sa sobrang galit habang palihim niyang kinakagat ang kanyang mga labi. Gayunpaman ay wala siyang magawa dahil alam niyang hindi niya kayang kalabanan ang Martial Ancestor Realm Expert na Master ni Qin Yan. Eksakto namang pagtalikod ni Qin Yan ay biglang umalangaw ang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng Martial Serendipity Pavilion kaya agad na nalipat ang atensyon ng lahat sa napakalaking tore. Unti-unti itong naglabas ng isang makislap na dilaw na liwanag na magsisilbing daan ng mga kalahok papasok sa loob. Nang makita iyon ni Elder Zhang ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis niyang inihagis ang mga badge na kailangan ng mga disciples upang makapasok sa Martial Serendipity Pavilion. Maging si Qin Yan ay walang pag-aalinlangan na tinanggap ang badge bago agad na tumungo sa tore. Nang makita naman ng iba pang disciples na nauna nang pumasok ang grupo ng Mystic Spirit Sect ay mabilis din silang sumunod upang hindi sila mapag-iwanan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nakapasok ang lahat ng kalahok sa loob ng Martial Serendipity Pavilion kaya kaagad na itong nagsimulang lumubog muli hanggang sa tuluyan itong mawala sa ilalim ng tubig. Nang makitang ligtas nang nakapasok ang lahat ng disciples ay saka lamang nakahinga ng maluwag ang mga elders habang iniisip kung sino kaya ang magwawagi sa kanila. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan sa likuran ng mga elders at doon ay makikitang nag-uunahan ang napakaraming ligaw na cultivators.